At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng mga Romanov kay Princess Leonor at kung bakit nagmumukhang amateurs ang political dynasty sa Pilipinas kung ikukumpara sa royal dynasties na sinimulan ni Queen Victoria ng England. Alam niyo ho ba, dahil sa impeachment trial, sumisikat na naman ang mga Romanov. Ano nga ba ang koneksyon ng mga Romanov sa mga modern-day celebrity royalties ng Europa tulad nila King Charles III at Leonor ng Espanya? Akala mo ba malakas ang political dynasty sa Pilipinas? Kung ikukumpara sa mga maharlika ng Europa, parang baguhan pa lamang sila, mga amateurs. Noong panahon ni Queen Victoria ng Britain, siyam ang naging anak niya. Halos lahat ay ipinakasal sa iba't ibang hari, reyna, prinsipe at prinsesa ng Europa. Dahil dito tinawag siyang Grandmother of Europe. Isa sa kanyang apo ay si Tsar Nicholas II, ang huling emperador ng Russia o ng Russia at pinuno ng pamilyang Romanov. Pinsan din niya si King George V ng Britain at kamag-anak din nila si Kaiser Wilhelm II ng Germany. Ang nakakagulat, nang sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, ang tatlong pinakamakapangyarihang pinuno ng Europa ay pawang magkakamag-anak. Ngunit hindi na iligtas ng dugong bughaw ang mga Romanov. Noong 1918, matapos ang Rebolusyong Ruso, pinaslang si Nicholas II, ang kanyang asawang si Alexandra at ang kanilang 5 anak na tuluyang nagtapos sa mahigit 300 taong paghahari ng dinastiyang Romanov. Kung sa Pilipinas ay may mga pamilyang salitan sa pwesto sa iisang lalawigan o lungsod, sa Europa noon, iisang angkan ang nakaupo sa mga trono ng iba't ibang bansa. Kaya kung usapang political dynasty, wala yan sa mga lolo at mga uncle ni King Charles. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.